Eto na ang hindi inaasahang trade ni Lebron tapos ang NBA. Tignan mo nga naman ang pagkakataon para talagang tinamaan ng lintik si Lolo Bron dito. Kahit si Lebron malamang napataas din ang kilay dito sa biglang liko na ginawa nila Pelinka sa kanya. Nung una, todo tanggi pa nga po itong si owner Jenny Bass na walang hidwaan sa kanila ni Lolo. At parang wala nga din pong problema kay Pelinka sa mga nangyayari sa loob ng locker room. Mukhang hindi nga po talaga rin inaasahan ni Lolo na sa kanya pa mismo gagawin ang ganito. Superstar ka nga naman ng liga at mukha ng prangkisa, tapos parang basura ka lang din palang tatratuhin ng sarili mong kupunan. Kagaya rin pala siya ng ibang manlalaro na basta-basta na lang ding itatapon. Paano ba naman kasi mga kapatid, parang traidor na nga po talaga ang ginawa kay Lolo Bron dito. Ang akala niya hindi siya apektado sa kaguluhang kahit si Pelinka. Takot na rin sa pwedeng mangyari sa kanilang team. Ito nga pong si Ayton ang una nilang nasampulan at alam na alam nga po yan ni Lolo. Ayaw kasi siyang bigyan ng long-term contract ni Pelinka. Kaya nabwisit na rin nga po si Ayton at gusto nang lumisan sa team na to. Kahit pa nga po sila Kinek hindi na rin makatiis at gusto nang kumawala sa walang maayos na planong team ng LA. Ang iba sinasabi natural nga lamang daw sa team yan, pero ang lumalabas tila sila Pelinka nga rin po ang dapat sisihin dito dahil sila ang may gawa sa lahat. At kahit nga si Lolo Bron ayaw nilang pagsalitain at gusto nilang tumahimik na lang sa mga move na gagawin nila. Dito nga po kahit hindi man aminin ni Lolo Bron, alam niyang malaking pagkakamali ni Pelinka sa pagkuha ng mga manlalaro. In fairness din kay Pelinka, ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali. Pagkose kahit si Lebron tanggal pa sa team ng LA para lang nga po masunod ang gusto nilang mga trade. Ayon pa nga po kay Jake Fisher ng Bleacher Report, definitive na o sa makatuwid handang-handa nang mag-move on na agad ang Lakers na maghiwalay na lang sila ni Lolo Bron. At wala nga pong ibang magagawa din dyan si Lolo kundi tanggapin na lang, kaya oo rin agad ang sinagot ni Lebron sa kanila. Wala na nga pong pakipa ang LA kahit nga po sa edad pa ni Lebron at kahit pa dekalibre pa rin ang laruan ito, layas ka pa rin. Lalo pat mukhang nabwisit nga rin po talaga sa kanya si owner. Syempre hindi nga naman po aaminin yan ni owner, pero maliwanag pa nga po sa sikat ng araw ngayon sa ginawa niya. Sa tatlong kupunan nga po pwedeng bumagsak si Lolo Bron, kasama nga po ang team nila Curry. Pwede rin dito sa Cubs na dati niyang team. Todo effort din ang ginawa nila nung last game, napaiyak pa nga po si Lolo. Mukhang pinapakita nila na na-appreciate nila ang nagawa ni Lolo dati. Hindi nga po katulad nitong Lakers na sinabihan pa siya mismo ng may-ari na siya ang walang utang na loob. At panghuli dito nga po sa Knicks, pero mukhang malabo yata dito. Samantala pahabol na trade ni Wemby, pambihira. Mukhang hindi nga rin po papahuli si Victor Wembanyama mga kapatid kung trade na nga po ang pag-uusapan. Malaki nga po ang magiging epekto nito sa bawat kupunan, kaya marahil lang nasa isip niya bakit sila magpapatumpik-tumpik gayong malapit na nga rin po talaga ang trading deadline. Napakaganda ng ipinapakita sa ating lahat ni Wemby, kaya kailangan talagang maselyuhan din to ng pamunuan ng San Antonio. Dahil kung hindi baka makawala pa nga po ang napakalaking tsansa nilang makasungkit ng titulo ngayong season. Biruin mo ba naman mga kapatid, mukhang all-in na rin nga po ang gagawin ng kupunan ng Spurs. Ang siste ang akala ng lahat itong si Giannis the Greek Freak nga lamang po ang gusto nilang itandem kay Wemby. Pero meron pa nga pong isa na kung sakaling pumalya sila kay Antetokounmpo, eto panigurado ang kukunin nila. Pero kahit kay Giannis pa nga lamang po, kitang-kita na rin kung gaano kaseryoso ang team ng Spurs sa pagkuha ng isa pang star. Akalain mong handa silang isakripisyo sina Devin Vassell, Harrison Barnes, Keldon Johnson, Jeremy Sochan at maraming draft picks. 4 na draft nga po yan para lang makuha ang serbisyo nitong si Giannis. Pero eto pa nga po ang isa, kung sakaling mabulilyaso nga po at wala talaga silang magawa para mapasakamay nila si Antetokounmpo, itong si Pascal Siakam ang magiging remedyo ng San Antonio. Handa rin silang pakawalan sina Devin Vassell, Keldon Johnson, 2026 first round pick, 2029 first round pick, 2032 first round pick at 2032 second round pick. Maliwanag nga po na kapag gusto ng isang team na makabuo ng napaka-solid na lineup, talagang kaya nga po nilang mapakawalan lahat. Lalo pat meron silang hawak na parang alien sa haba ng galamay na Wembanyama
sinama, di ba? Lahat talaga gagawin